Pinagpipilian mo din ba ngayon itong Honda Click 125 at itong Yamaha Mio Gravis 125? Napakahirap nga naman talagang magdesisyon kung alin sa dalawang motor na ito dahil parehong maganda yung forma, parehong may mga convenient features at parehong branded. Isang Yamaha at isang Honda. Talaga naman mahihirapan ka talagang mamili. Kaya naman gumawa ako ng comparison para sa inyo. Baka sakaling makatulong kung itong dalawang motor na ito ang pinagpipilian mo sa ngayon. Pagdating sa forma, itong Honda Click 125, masasabi nating sporty yung kanyang design. Marami siyang mga edges, isa sa dahilan kung bakit madami talagang nagkakagusto dito dahil maganda naman kasi talaga yung kanyang design. Mapapansin natin mas mabilis dumami yung naka Honda Click 125 version 4 ngayon dahil mas nagustuhan nila yung bagong disenyo nito ngayon. Pagdating naman dito sa Yamaha Mio Gravis 125, and sporty din yung kanyang design, may pagka-elegante. Medyo may pagka-bulky ng konti itong Yamaha Mio Gravis 125 kumpara dito sa Click 125. Mas malaki siyang tingnan at mas malapad itong Yamaha Mio Gravis 125. Then pagdating sa mga ilaw nito, maganda din yung kanyang disenyo. Itong Yamaha Mio Gravis 125 naman, version 2 pa lang to. Samantalang yung Honda Click 125, version 4 na. Sa bagay, nauna naman kasing nilabas ang Honda Click 125 dito sa Pilipinas, kaya maraming version na ang nalabas o dumating dito sa Pilipinas. At pagdating sa papormahan, kanya-kanyang preference yan pero para sa akin, mas nagugustuhan ko yung forma ng Honda Click 125 sa harapan, pero pag sa side view, mas gusto ko yung forma ng Yamaha Mio Gravis 125 at mas gusto ko rin yung mas malapad na motor. So dito sa Yamaha Mio Gravis 125, para sa akin, mas lamang siya dahil mas malapad siya. Pero sa papormahan ng harapan, mas lamang dito ang Honda Click 125 dahil nga mas maporma siya, mas sporty itong Honda Click. Tapos sa mga ilaw naman, mas lamang din ang Honda Click 125 dahil lahat ng mga ilaw nito ay naka-LED na. Pero ang lamang naman dito ng Yamaha Mio Gravis 125, meron itong built-in hazard lights. So pagdating pa lang sa forma, diba, napakahirap na agad magdesisyon. I-comment mo nga muna sa baba alin ang mas gusto mo pagdating sa forma. Ang forma ng Honda Click o ang forma ng Yamaha Mio Gravis 125. Comment mo dyan sa baba. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mga convenient features. Pagdating dito sa Honda Click 125, meron itong dalawang bulsa dito sa harapan at meron itong built-in charging port dito sa kanyang bulsa na merong takip at meron pa siyang open pocket dito sa kabila. Maganda nga dito dahil nga merong cover, so safe na safe ang ilalagay mo dito. Tapos yan nga, pwede ka na mag-charge ng phone mo. Tapos meron itong hook kaya pwede ka na magsabit ng mga dala-dala mo at meron itong flat footboard. At ito ay naka-flat footboard kaya kung galing ka sa grocery or sa palengke, hindi ka na mahihirapan, may paglalagyan ka dito sa harapan. Tapos meron din itong underseat storage na 18 liters. So meron ka pang paglalagyan dito sa ilalim. Then pagdating naman dito sa Yamaha Mio Gravis 125, ayan, meron din siyang bulsa dito sa harapan pero isa lang yung kanyang bulsa. Meron na rin itong built-in charging port so pwede ka na mag-charge ng phone mo. Meron din siyang hook kaya pwede ka rin magsabit. Tapos meron din itong flat footboard. Pareho sila naka-flat footboard. Medyo mas malawak lang yung footboard ng Yamaha Mio Gravis 125 kumpara sa Honda Click. Then ang kanyang underseat storage ay mas malaki. 25 liters ang capacity. So pagdating dito sa mga convenient features, ang lamang ng Yamaha Mio Gravis 125, mas malaki ang kanyang underseat storage dahil nga 25 liters na. Etong sa Honda Click, 18 liters lang. So marami kang mailalagay na gamit dito sa Yamaha Mio Gravis 125. Kahit hindi ka na maglagay ng top box, kasya na dito ang mga importanteng gamit mo. Half face helmet, kasya dito. Ang full face, kasya naman, pero mga small full face lang. Pero karamihan naman sa atin, hindi naglalagay ng helmet dyan dahil magagasgasan at meron tayong madalas na iniiwang gamit sa U-box natin kaya hindi na nalalagay ng helmet. At kaya maliit ang U-box nitong Honda Click 125 dahil yung kanyang tangke nandito sa ilalim ng upuan. Yung Yamaha Mio Gravis 125 kasi nasa ilalim at ang kanyang fuel refiller nasa harapan. Isa pa yan sa lamang ng Yamaha Mio Gravis 125. Nasa harapan ang kanyang fuel refiller na very convenient talaga lalong-lalo na kung mayroon ka mga dala-dala sa likod mo na nakatali or nakatape, di ba? Hindi mo na kailangang baklasin at buksan ang upuan. Yun nga lang, mas maliit lang ang fuel capacity ng Yamaha Mio Gravis 125 dahil 4.2 liters lang ito. Samantalang dito sa Honda Click 125, 5.5 liters ang kanyang fuel capacity. So mas matagal bago maubusan ng gasolina.
itong Honda Click 125 dahil mas malaki ang kanyang fuel capacity. At pagdating naman sa patipiran ng gasolina, medyo mas matipid ang Honda Click 125 kumpara sa Yamaha Mio Gravis 125 dahil lang Yamaha Mio Gravis 125 yung fuel consumption nito ay nag-range lang ng 40 to 45 km per liter. Samantalang dito sa Honda Click 125 kaya nitong umabot ng up to 45 to 50 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa bigat ng rider, depende sa kung paano ka mag-drive, depende sa uri ng kalsada. Pero ganun pa man, mas matipid pa rin talaga sa gasolina itong Honda Click 125. Ngayon, pagdating naman sa mga gulong, itong Yamaha Mio Gravis 125, mas malalapad ang mga gulong nito. Samantalang itong Honda Click 125, mas malalaki naman yung gulong nito. Size 14 kasi ang Honda Click 125, size 12 naman ang Yamaha Mio Gravis 125. So mamimili ka lang. Base sa nakatesting na ng parehong motor, masasabi kong mas maganda ang handling ng Yamaha Mio Gravis 125, lalong-lalo na sa mga cornering dahil nga mas malalapad yung kanyang mga gulong, mas malaki yung kumakapit sa lupa. So mas stable ito kahit na nga mapadaan ka sa mga lubak-lubak na daan, kayang-kaya dahil nga malalapad yung kanyang mga gulong. So ito naman ang kagandahan ng Yamaha Mio Gravis 125. Pagdating sa handling, napakaganda ng handling ng Yamaha Mio Gravis 125. Anyway, pareho naman silang naka-tubeless. Ang sukat ng gulong nitong Yamaha Mio Gravis 125 sa harapan ay 100 by 90 by 12, 110 by 90 by 12 naman sa likuran. At itong Honda Click 125 naman, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90 by 80 by 14 at 100 by 80 by 14 naman sa likuran. So pagdating dito, mas lamang para sa akin ang gulong ng Yamaha Mio Gravis 125 dahil mas malalapad dito. Pagdating naman sa comfort, yung upuan ng Yamaha Mio Gravis 125 mas malapad dito. Kumpara dito sa Honda Click 125, medyo mas maliit yung upuan nito eh. Pagdating sa driver, mas komportableng upuan ang Yamaha Mio Gravis 125 dahil salong-salo ito. So komportable ka at mas para sa akin mas malambot din yung upuan ng Yamaha Mio Gravis 125 pagdating sa stock na upuan ha. Kumpara dito sa Honda Click, medyo matigas ang upuan ng Honda Click pagdating sa stock na upuan. Kaya ang iba, ina-upgrade ito agad dahil hindi sila komportable. So pagdating sa comfort, mas lamang ang Yamaha Mio Gravis 125. Sa suspension, pareho naman silang telescopic fork at parehong single shocks sa likod. Okay naman pareho yung kanilang suspension, disc brake at drum brake sa likuran at meron itong combi brake. Ang Yamaha Mio Gravis 125 naka-disc brake sa harapan at drum brake sa likuran. Wala itong combi brake. Pero pagdating sa braking power, mas lamang ang braking power ng Yamaha Mio Gravis 125. Mas malakas ang kapit, hindi bitin. Dahil marami na rin akong na-testing na Honda Click 125. Medyo mahina talaga ang preno, yung stock na preno ng Honda Click 125. Ang Mio Gravis 125, malakas ang preno nito. Pagdating naman sa power, hindi na natin babanggitin yung mga horsepower and maximum power ng parehong motor na to. Magbase na lang tayo sa lakas. Para sa akin, masasabi kong mas malakas ang arangkada ng Honda Click 125 kumpara sa Yamaha Mio Gravis 125. Subukan ko na yan. Sa duluhan, masasabi kong mas lamang ang Yamaha Mio Gravis 125. Then, pagdating sa cooling system, ito medyo pinagtatalunan nito ng iba dahil ang Honda Click 125 naka-liquid cooled na. Ang Yamaha Mio Gravis 125 air cooled lang, so pangit daw at posible daw na mag-overheat. Pero, masasabi kong mas lamang ang Yamaha Mio Gravis 125 pagdating sa cooling system kahit na naka-air cooled lang siya. Less maintenance, hindi mo na kailangan mag-refill ng coolant, 'di ba? Mas magaan dahil walang radiator, mabigat ang radiator. At na-experience ko na matirikan ng Honda Click 125 na isa sa na-rent naming unit dahil nag-overheat na ubusan ng coolant. Samantalang ang Yamaha Mio Gravis 125 air-cooled lang siya, pero nasubukan ko na ako mismo, nag-drive, meron pa akong angkas mula Camarines Sur hanggang Leyte, dire-diretso, tumigil lang pagdating sa port sa Matnog, walang naging problema. Hindi tumirik, kahit naka-air-cooled lang, kayang-kaya. So para sa akin, mas lamang ang Yamaha Mio Gravis 125 pagdating sa cooling system na air-cooled lang. So anyway, pagdating sa forma, para sa akin, lamang ang Honda Click 125 pagdating sa forma, sa aesthetics. Pero kung gusto mo ng medyo may pagka-elegante, medyo mas malaki, and Mio Gravis 125. Sa handling, mas okay ang Yamaha Mio Gravis 125 dahil mas malalapad yung kanyang mga gulong. Sa mga convenient features, Yamaha Mio Gravis 125 din dahil malaki ang kanyang U-box, nasa harapan pa yung kanyang fuel refiller. Sa braking power, ayun, mas malakas ang braking power ng Yamaha Mio Gravis 125. Sa tipid sa gasolina, mas lamang ang Honda Click dahil mas matipid siya sa gasolina. Pagdating sa presyo, itong Yamaha Mio Gravis 125, ito ay nagkakahalaga ng 84,900 pesos. Ang Honda Click 125 naman ay nagkakahalaga
nagkakahalaga ng 82,400 pesos para dito sa standard version. Meron pa sila ngayon yung Smart Edition, nagkakahalaga ng 86,900 pesos. Yun naman ay nakakiles. So para sa akin, kung ako ang tatanungin, kung akong papipiliin, obviously, Yamaha Mio Gravis 125 ang pipiliin ko dito. Pero hindi naman ako bias, no? Sinasabi ko lang naman yung mga lamang. May maraming lamang naman talaga ang Honda Click 125. Pero base sa naka-experience na ng maraming beses, masasabi ko talagang mas sulit bilhin ang Yamaha Mio Gravis 125 kumpara dito sa Honda Click 125. So yun lang guys, dito na natin tatapusin ang video nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.